Samantala, sakaling nakagat o nakalmot kayo ng inyong mga alagang aso at pusa, nangangamba sa rabies. Libre po ang pagbabakuna sa mga government hospital. Madam, matagal na. Matagal ng libre yan, hindi lang ngayon. Alam na ng buong Pilipinas na sa mga public hospital, may libre talagang bakuna laban sa rabies o rabies. Hindi mo alam, ma'am? Ngayon mo lang nalaman kaya sinasabi mo yan? Oy, Claire, hindi mo alam? O pinapaalam ko sa iyo, ha? Alam na ng buong Pilipinas, Claire Castro, na ang bakuna sa rabies ay libre sa mga public hospital kung merong available. Kung walang available naman, pumunta ka na doon sa mga kumuha doon sa mga bakuna at at ini-inject sa kanilang mga klinika. O, di ba? Ganun yun. Claire Castro, alam na po ng buong Pilipinas na libre. O, di ba? Galing yan, no? Sa mga dudulog naman po sa private hospitals, may animal bite package naman ang PhilHealth. O, di ba? Claire, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Tuloy-tuloy mo lang yan. Kung sa tingin mo tatanga-tanga ang buong Pilipinas, kung sa tingin mo hindi alam ng buong Pilipinas na libre ang bakuna sa mga public hospital, bakuna sa polio, MMR, bakuna sa EPA-B, bakuna sa marami pang bakuna na yan. Pagdating po sa mga bakuna na yan, sa mga public hospital o clinics, ay libre. O, di ba? Para makapagpasikat lang ang gobyernong ito, para makapagpasikat lang ang administrasyon Bongbong Marcos, ganyan po sila magpasikat. O, ang injection sa rabies ay libre lang sa mga public hospital kung merong available. Kung walang available, kaya naman siningit niya, no? Pumunta kayo sa mga private hospital, merong package ang PhilHealth. Di ba? Siningit niya yun. Kasi alam niya na kadalasan wala sa mga public hospital. Di ba, Claire? Alam mo yan, Claire. O, di ba? O, dako naman po tayo sa tinatawag na impeachment, ha? Ito po mga kareaksyon, nagkaroon po ng matinding diskusyon, ha? Pagtatalo. Ito po, pakinggan po natin. Sa iba pang mga balita, naging mainit ang kaganapan sa pagbabalik sesyon ng Senado kahapon. Matapos pagdebatihan ng mga senador, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa malaking tanong, ano nga ba ang mangyayari kung tatawid ito sa 20th Congress? Alright, usapan po dito, pwede po bang pagbotohan ng Senado na wala ng impeachment? Tapos na. Pwede po ba yun? Base sa ibang senador, pwede. Ngayon, alam naman po natin na ang impeachment is a political exercise. Hindi po nag-uusapan dito kung ano yan, kung guilty or not guilty. It's a political exercise. Ngayon, political exercise pala yan. O sa simula pa lang, para hindi na magtagal ang impeachment, pag-usapan dyan sa may Senado, sa simula pa lang magbotohan na kayo. Kasi doon din naman aantong yan botohan di ba? O no, sinong may pabor sa impeachment? O, di wala na impeachment. O ngayon, kung sinong pabor na ituloy ang impeachment, di ituloy ang impeachment. Mga reaksyon, ganun lang naman yan Pero dito, bago natin tuloy ang talakayin at pag-usapan ang patungkol dyan sa pagdidiskusyon ng mga senador, itutuloy ba o hindi? Magkakaroon ba ng acquittal o magkakaroon ng guilty verdict? Pag-usapan muna natin yung rabies. Ang tanong, si Torre, may rabies ba o wala? Tanong lang. Kasi sabi ni Remula, siya daw yung dog, aso, na parang attack dog ng Malacanang, ganun, pitbull. Diba? Kaya kung sa tingin ng ni Remula at sa tingin ni John Vic, kung aso, ang tingin niya kay Torre, kay Diwata, pa-injection nyo na yung anti-rabies, baka mga gat, baka mga gat, kasi mga aso pinapa-injection ng anti-rabies Tsaka yung mga nakagat sa aso, di ba? Kaya kailangan mag-ingat kayo kay Torre, tinawag siyang aso. Ang tanong lang dito kay Remula, siya ba ay aso or asong ulul? Tanong lang yan, tanong lang. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas, live.
President Chis Escudero na unahin munang talakayin o ipasa yung mga panukalang batas na kailangan nilang maipasa bago mag-adjourn yung 19th Congress, ay hindi na rin naiwasan na talakayin sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kababalik lang ng sesyon ng Senado matapos ang Hatol ng Bayan 2025. Mainit agad pinagdebatihan ng mga senador ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ito nga ba ay pupwedeng tumawid sa 20th Congress. Gayong huling 2 linggo na lang ng sesyon para sa 19th Congress. Hirit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, kung hindi matatapos ng Senado ang pagliliti sa June 30, 2025, dapat na raw kilalanin na functionally dismissed ang impeachment. Ang jurisdiction daw ng impeachment ay eksklusibo lang sa Kongreso na tumanggap nito. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero pumalagang minorya sa hirit ni Tolentino. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, totoo naman na hindi binding ng 19th Congress ang 20th Congress at lahat ng hindi natatapos ay nateterminate. Pero para lang daw yan sa legislative functions ng Senado. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Klaro at walang kalabuan. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan. Teka lang, Ontiveros. Tama naman yung sinasabi mo. Kapag ibinigay na ang impeachment complaint sa Senado, kailangan talakayin kaagad. Kaya lang ang problema, Ontiveros, idinala yan para nang-iinsulto ang Kongreso last 2 minutes. Kaya nagalit si Kilay. Kasi 4 na buwang pinaupo ng sekretary ng Kongreso, hindi niya ipinasa kay Tambaluslos at sa Justice Committee, whatever. Ngayon, 4 na buwan na inupuan sa Kongreso. Tapos ngayon nagrereklamo sila. Sa Kongreso nga di umano sinabi immediately o hindi naman immediately yung impeachment complaint, pinatulog ng 4 na buwan. Ngayon mga ka-reaction, nakikita siguro ni Kilay na walang panalo dito ang impeachment. At kung matutuloy pa ang impeachment, pagsasayang lang sa resources at oras ng Senado. Pero anyway, kung kailangan nilang gawin, sabi nga ni Bibi Sara, I want the impeachment to push through because I want a bloodbath. Ganun, sabi niya. Ayaw nila sa Senado, kasalanan pa ba yan ni Bibi Sara? O ngayon sasabihin nila, takot sila kay Bibi Sara kaya hindi nila tinutuloy ang impeachment. Problema na nila yun. Ito namang si Hontiveros, tatakbo ka bang presidente, ma'am? Ma'am, tatakbo ka presidente? Takbo ka lang, sige, okay lang yan. Takbo ka. Tingnan natin saan ka makakarating. Kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Nagdebate naman si Tolentino at Pimentel tungkol sa pinagbabasihan nito sa konstitusyon. Meron po ba nakalagay sa konstitusyon? Sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Wala pong nakasulat doon that it shall carry over. Wala pala Anong problema? Wala pala So ibig sabihin, hindi po pwedeng itawid yan from 19th Congress to 20th Congress. Ngayon, ang problema dyan, mga kareaksyon, kating-kati po si Hontiveros, hindi yung kating-landi, kating-kati po siya na gusto niyang matuloy itong impeachment proceeding na to para siguro masiraan si BP Sara, kung ano-anong kasinungalingan na sasabihin nila dyan, uulit-ulitin nila yung mga salita dyan na kala mo naman ay totoo, pero mapapahiya sila.
ay alam po ni Escudero na nandyan si Marcoleta, nandyan si Bongo, nandyan si Bato, nandyan si Jaime, nandyan si Villar, nandyan si Robin Padilla. Anong gagawin nila dyan? Wala na silang panalo. Pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. Pero pinakamalaking tanong sa lahat ng yan, matutuloy nga ba talaga ang impeachment trial? Sinagot ni Senate President Chis Escudero ang mga posibleng kahantungan na impeachment trial. Isa na dyan ay kung magko-convene ba talaga sa June 11 ang Senado bilang impeachment court. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan magiging pasa ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Nako, malinaw po yung mga kareaksyon. Para sinasabi ni Chis Escudero na pagkabukas po ng sa susunod, kung magko-convene na impeachment judge sila, magkakaroon pa pala ng plenaryo. Ngayon magkakaroon pa ng botohan. Yun po yung ayaw na ayaw ni Cayetano na sinasabi niya ilalabag sila sa konstitusyon. Paano silang lalabag sa konstitusyon kung ang mga senador ay gagamitin nila ang kanilang mga utak, gagamitin nila ang kanilang mga kukote na kung alam na natin na wala namang kapupuntahan itong impeachment na ito at hindi mananalo ang pag guilty verdict kay Sara Duterte at alam na natin na maa-acquit siya, bakit pa natin itutuloy yan? Bakit pa tayo magsasayang ng resources at pera? Alam naman natin na ma-acquit lang at hindi mapaparusahan si Sara Duterte. Ayan napakarami na niyang kaalyado dyan. Siguro yun ang iniisip ni Chis Escudero. At siguro nainis na rin si Chis Escudero sa style na ginawa ni Tambaluslos na last 2 minutes niyang ibinigay sa Senado. Yung pasara na ang Senado. Pasara na ang Senado nun Mangangampanya na si Bato de la Rosa, di ba? Ngayon, ayaw na nila yung impeachment. Anong gagawin ninyo? Problema ba yun? Unconstitutional ba yun? Pag umayaw ang Senado sa impeachment? Tutuloy-tuloy ang schedule na nauna nang ipinanukala, inaasahan sa Hulyo pa impeachment. Di ba mga kareaksyon? Ito, ano masasabihin nito pag natin? Samantala, sakaling nakagat o nakalmot kayo Yan na naman, nakagat at nakakalmot na naman. Hindi na natapos yung nakagat at nakakalmot na yan. Alam na ng taong bayan, na ang tawag doon, alam na ng taong bayan na libre ang injection sa mga, sa mga public hospital. Di po ba mga kareaksyon? Ito po, pakinggan to. Pakinggan po natin. Senate President Chis Escudero is reportedly determined to bury the impeachment trial of VP Sara Duterte. Sources of Politico.com say at least 10 senators are backing Escudero's play. Among them, not surprisingly, are Duterte allies Bato de la Rosa, Bongo, and Robin Padilla. Joel Villanueva and Jinggoy Estrada are also said to be inclined to support Escudero, while Senators Sherwin Gatchalian and J.V. Ejercito have expressed lukewarm positions on impeachment. Sources believe Escudero's move to shelve the trial is aimed at maintaining the Duterte bloc's support to keep his hold on the Senate presidency. Politika din po yan sa loob ng Senado. Katulad din po itong si Tito Soto, hindi rin siya agree na matuloy ang impeachment. Dahil sinabi niya hindi pwedeng itawid dyan. Hindi pwedeng itawid. Kaya naman, di ba, kung namumroblema sila ngayon sa impeachment, naku po. Ito si Leila de Lima naman, tsaka si Hontiveros. Ano ba sasabihin nila dito mga kareaksyon? Di matanggap ni Leila de Lima at Senadora Risa Hontiveros ang pagpapaliban ng Senado sa Articles of Impeachment.
di ko kayang tanggapin. Yan ang mangyayari po. Kaya Leila de Lima, inawit na niya po yan nung pagdating sa mga driver niya, di ba? Oh, hindi naman totoo yung ano niya, yung scandal, di ba? May scandal daw siya. Pero sino man naman gusto manood kay Leila de Lima ng may scandal niya? Hindi ako naniniwala dun. Laban kay Vice President Sara Duterte, dahilan kung bakit ito pinatutsandahan ng dating NTF-ELCAC spokesperson at isang dating kadre. Si Franco Baranda sa buong detalye. Iginiit ni ML Party List Representative-elect Leila de Lima na dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabing issue ay ikinabahala rin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Dahil dito, di mapigilang tawanan ng mga program host ng Bigwas ng Agila ang reaksyon ni De Lima at Hontiveros. Nagmamaktul at parang maghuhuramentado si Leila de Lima at si Risa Hontiveros dahil parang maibabasura pa ang chapsoy at pansit canton na impeachment complaint sa Senado. Sabi nila, na niluluto daw ito dahil natatakot ang mga senador sa mga Duterte. Samantala, para naman kay Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, ambisyoso kung ituring nito sina Hontiveros at De Lima dahil sa track record ng mga ito na hindi naman daw katanggap-tanggap sa taong bayan. What I find interesting and funny is people like De Lima and Risa Hontiveros showing their political ambitions, no, na hindi naman sila mahal ng Pilipino, pero nakakatawa kasi sino man boboto sa mga ito para maging president? Dagdag pa ni Ka Eric, ginamit ng CPP, NPA, NDF na makinarya ang dalawang opisyal ng pamahalaan na si Hontiveros at De Lima para magkaroon ng lehitimong issue na magagamit bilang propaganda para makapag-recruit ang makakaliwang grupo. Without the propaganda, CPP, NPA, NDF will become irrelevant. So they cannot recruit. So without the propaganda capitalizing on Sara Duterte's impeachment trial, si De Lima at si Hontiveros walang saysay, walang gimmick, walang drama. So they want to play in the gimmick and drama to become center stage at the expense ng pagpapahiya at pag-iinsulto, pangbabalasubas laban kay Sara Duterte. Ipinunto rin ni Ka Eric na matutunghayan ang bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa panggigipit ng mga opisyal ng gobyerno sa bise dahil hindi raw ito yuyuko. Kumpiyansa naman daw ang bise na kakampi nito ang taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Nakakausap natin ngayon si Attorney Amando Virgil. Dito po mga kareaksyon na kapag nakarating daw po ng Korte Suprema ang mga kaso ni VP Sara sa kanyang impeachment trial, ay pabor na pabor daw kay VP Sara yan. Ito, pagkan po natin. Of Virgil Ligutan na ang lead counsel for the third impeachment complaint laban kay VP Sara. Magandang gabi sa inyo, Attorney Ligutan. Corina, good evening. Good evening to everyone. Yes, sir. Kayo rin po ba ay nalilito o kayo po ba ay malinaw sa balikang ito tungkol sa dapat na ba o hindi dapat simulan na itong impeachment proceedings in the Senate? Corina, you mentioned, you're asking if I'm confused na Yes. That. I am alarmed. I am alarmed with what's happening now. It's really alarmed. Nakakabahala, Corina. Bakit po? Yung idea ng isang Senate that is... Ito, isa po ito sa mga nag-file ng impeachment. Ngayon, nababahala na daw po sila, na-alarma na, wala na. Tapos na ang buto-buto dyan, Brad. Talagang ma-alarma kayo dyan at mag-aalala kayo dahil paparating na po si VP Sara. Naku, napakahirap po sigurong, anong tawag dyan? Napakahirap po sigurong maging senador or congressman na isa kang korap sa panahon po ni VP Sara Duterte. O, di ba? Ito po, pakinggan po natin ito mga kareaksyon. Pakinggan po natin ito. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president.
Hindi nagdalawang isip si Davao City Mayor Baste Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kagustuhang pakikipagsundo sa kanilang pamilya. Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon gaya ng pangako nitong 20 pesos na bigas sa taong bayan. He's a liar. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, reconciliation. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and that he's trying to man up. Ayon pa kay Baste, ang resulta ng katatapos lang na midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato na. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang alkalde sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong Philippine National Police o PNP chief. It's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. If it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. He's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay niya na yan sa kanyang PNP niya. No one is impressed. Nasa The Hague, Netherlands, si Davao City Mayor Baste Duterte. Nako, galit na po si Baste, mga kareaksyon. Ha? Galit na po siya dahil para bagang wala yatang nangyayaring magandang resulta ang mga galawan ni Amy Marcos. Yung kanilang reconciliation ng kapatid niya ay hindi po tinanggap ng mga Duterte yan. Dahil katarantaduhan lang yung reconciliation na yan, kung wala namang masasabi nating kondisyon, ano ba? Magkikipag-reconcile ka sa amin, pauwiin mo si Pangulong Duterte? O magkikipag-reconcile ka lang sa amin para magpapogi ka na, oy, bati-bati na yung mga Duterte tsaka Marcoses. Tapos babanatan nyo yung mga Duterte, patalikod. O di ba? Yung ginawa nila sa Pangulong Duterte, nako. Yan na po ang sinasabi natin dyan, mga kareaksyon. Napakahirap na po ng kalagayan ng administrasyong ito, lalong-lalo na po sa mga taong galit na po sa ginagawa nilang mga pagnanakaw, sa ginagawa nilang pang-aabuso. Nako. Tuloy po natin. Nako po. Para bisitahin ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Hindi nito napigilang maapektuhan nang makita ang dating Pangulo na pumayat lalo't matanda na ang kanyang ama. Oo, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. This is just an ordinary person at the end of the day. Kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. There's a lot of reason for us to be optimistic. Nananatiling buo ang paniniwala ni Baste na walang kasalanan at makalalabas anumang oras ang kanyang ama. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O di ba mga ka-reaction, talagang itong mga Duterte, nabuksan na po ang pag-iisip nila, nabuksan na talaga. Ewan ko kay BP Sara, si Amy Marcos, anong problema ni Amy Marcos? Bakit sunod na sunod kay BP Sara? Para siyang tuko yung talagang saan pumunta si BP Sara, sinusundan siya ni Amy Marcos. Di ba? Mahirap niyan. Ang ginagawa ni Amy Marcos, mga kareaksyon, ay pambubudol pa rin sa mga Duterte. Naku, yan po sinasabi natin Di ba? Dahil napakababait po ng mga Duterte. Naku po. Pero mga kareaksyon, nakikita po natin ngayon, kahit na lumabas ka sa kalsada, kahit na saan ka pumunta sa mga mall, pag sinabi mong, Duterte o Marcos? Sara Duterte ka o Bongbong Marcos? No? Pag nakasampu po si Bongbong Marcos sa isang araw, 10 ka tao, swerte ka na.
Usually ang sinasagot po nila, Sara Duterte, Sara Duterte. Namimiss namin ang mga Duterte, ganyan-ganyan, ganire-ganire, di ba? O hindi po natin masisi ang mga tao kung talagang ang kanilang paniniwala at paninindigan na susuportan nila mga Duterte ay ganun-ganun na lang, ay wala tayong magagawa dyan. Ang ibig sabihin dyan, talagang, naku po, talagang mahihirapan dito yung mga kalaban. Ngayon pa lang mahihirapan na. Di matanggap ni Laila de Lima at Senadora Risa Hontiveros ang pagpapaliban ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan kung bakit ito pinatutsadahan ng dating NTF-ELCAC spokesperson at isang dating kadre. Si Franco Baranda sa buong detalye. Iginiit ni ML Party List Representative-elect Leila de Lima na dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabing issue ay ikinabahala rin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Dahil dito, di mapigilang tawanan ng mga program host ng Bigwas ng Agila ang reaksyon ni De Lima at Hontiveros. Nagmamaktul at parang maghuhuramentado si Laila de Lima at si Risa Hontiveros dahil parang maibabasura pa ang chapsoy at pansit canton na impeachment complaint sa Senado. Sabi nila, na niluluto daw ito dahil natatakot ang mga senador sa mga Duterte. Samantala, para naman kay Dr. Lorin Badoy, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, ambisyoso kung ituring nito sina Hontiveros at de Lima dahil sa track record ng mga ito na hindi naman daw katanggap-tanggap sa taong bayan. What I find interesting and funny is people like de Lima and Risa Hontiveros showing their political ambitions, no, na hindi naman sila mahal ng Pilipino, pero nakakatawa kasi sino man boboto sa mga ito para maging president? Dagdag pa ni Ka Eric, ginamit ng CPP, NPA, NDF na makinarya ang dalawang opisyal ng pamahalaan na si Hontiveros at de Lima para magkaroon ng lehitimong issue na magagamit bilang propaganda para makapag-recruit ang makakaliwang grupo. Without the propaganda, CPP, NPA, NDF will become irrelevant. So, suggestion to move with acceptance. Di matanggap ni Laila de Lima at Senadora Para magkaroon ng lehitimong issue na magagamit center stage at the expense ng pagpapahiya, walang gimmick, walang drama. So they want to play in the gimmick and drama to become center stage at the expense ng pagpapahiya at pag-iinsulto, pangbabalasubas laban kay Sara Duterte. Ipinunto rin ni Ka Eric na matutunghayan ang bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa panggigipit ng mga opisyal ng gobyerno sa bise dahil hindi raw ito yuyuko. Kumpiyansa naman daw ang bise na kakampi nito ang taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Alright, di ba mga ka-reaction? Talagang hilong-hilo na po si de Lima, hilong-hilo na po si Brosas, hilong-hilo na po si Castro. Hindi na po nila alam kung anong gagawin nila para matuloy lamang ang impeachment. Hindi na nga nila alam kung sinong kakalampagin nila. Kakalampagin ba nila ang DOJ? Kakalampagin ba nila ang Senado, ang Supreme Court? O kakalampagin nila yung mga kadre nila dyan sa bundok? Hindi na po nila alam kung anong kakalampagin ng mga taong yan. No? Di ba? Kaya ng mga kareaksyon dito, nakikita po natin dito mga kareaksyon, alam po ba ninyo kung ano? Ang nakikita po natin dyan mga kareaksyon na talagang iwas na po ang Senado na sumausaw pa sa problema ni Tamba na nangangarap na maging presidente at ang paraan niya ay yung pabagsakin si Sara Duterte. Ano ba yung Tamba? Di ba? Ano ba yun? Wala ka na bang ibang magandang technique or strategy para lamang may sakatuparan mo ang problema mo, di ba mga ka-reaksyon? Napaka ka-reaksyon, napaka liwanag na ang nangyayari po ngayon ay political capital na. Ang iniisip po ni Kilay at ng ibang mga senador at hindi po talaga nila kinakalaban dito si VP Sara Duterte mga ka-reaksyon. Hindi po nila kinakalaban. Ito po mga reaksyon. Pakinggan po natin dito si VP Sara Duterte. Lahat po ng buong Pilipinas nag-aabang sa latest balita kay Tatay Digong. Kamusta naman po ang bisita nyo kay Tatay Digong? Opo,
So, on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So, nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil inapprove nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday. Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain ko. Sabihan, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then, nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty, na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya, no, na ipakita yung mga messages nating lahat. I-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko, nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And then sumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Hanilet. So yeah. Tapos tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Grabe talaga, no? Yung ano niya, yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakikita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yon about family. And then yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ka ba na message sa kanya? And then, giingon niya in Bisaya nga, tindog lang mo din hantod sa kahangturan. But then, alam namin na joke yon. And then sabi niya, no, tell them na sandali by memory ko lang ito, ulitin. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice which you do not have to do, so you can now go home. Yun ang sabi niya. So,
Ano, uwi ba tayo? Hanggang sa dulo po, ma'am. Hanggang sa dulo. So, Meron bang iwanan? So VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? meron kaming special room doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na space. Hindi kami doon sa common area. Doon kami sa special room. May binalita ba kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news na binigay niyo sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Napag-usapan namin yung May 31 na kung nasaan tayo lahat. Yes. Napag-usapan namin yung May 31. So nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, si Maharlika I mentioned, and then ako, and the lawyer, Richard Mata, and the American, Malcolm. yes, the American guest, si Malcolm. So sabi ko, we had 10 speakers, at madami ang pumunta, at madami ang nagpakita ng suporta, at madami ang nalasing. Yes. Madami ang nalasing, at madami ang nabusog. Sa sobrang dami ng pagkain din, madami ang nabusog, at madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte. Pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause. And that is requesting ICC to send PRRD home. Pwede ba niyo makita mga video ng mga gathering? Pwede po ma'am, pero lawyers lang po ang allowed noon. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers, and then they upload it sa laptop nila, tapos kung may visit sila, pinapakita nila. My birthday nyo, New York had a very big gathering also sa Times Square. Yes ma'am, oo, I know. I think this is the 3rd year ba na ganun ang ginagawa ng mga nasa My friend ko yung pinaka-organizer. Opo, Siya din yung nag-organize for a 30 Ma'am, nakita ko yung doon, ma'am. Yung sa, ano ba tawag? Billboard? Hindi siya billboard. Yung video talaga. Video talaga. Sobrang nakita ko yun. Oo, no? Oo, parang third time na yan, no? Hindi ko lang maalala kung second or third time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng birthday ko. But more than that, may double cause yung kanilang celebration. Meron din silang panawagan to send PRRD home, to bring PRRD back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago natin. Yes. Nagpaalam na ka ba na babalik ka uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa iyo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik sa Pilipinas? Opo. Nagpaalam na kami. Gulat. Nakita ko lang sa side eye ko. Inuwi ko yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay ba natin siya dito? Namumove ba yan? Nakadikit mo. Yeah. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. At magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. So alam na niya. Paano mo niyo po kayong dalawang kapatid? Nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung
alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws, which he said, okay, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, well, yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming, At yung bago yung tungkol sa Yung domestic remedy. Oo. Well, unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, itong pangalawang bisita nyo kay Tatay Dico? Mas magaan kasi tingin ko okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Masalita na ako kahapon, tama na yun. Yes, ma'am. Sinisisi po ng ibang mga mambabatas na membro ng Makabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay kay President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment po? Naku ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Pero, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng impeachment niyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinoprotektahan at kinatatakutan daw po si Senate President Escudero po. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero ano ba? Impeachment ni GMA. Yes, no? Yes. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, 'di ba? Yung mga matatapang na mga mga batang congressman. Parang kasali siya doon. Well, sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Yeah, so anyway, yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Last question na lang po kay Sir Baste. So, kumusta yung jet lag niyo po? Better na, naka-recover na sana. Kaso pauwi na ako, so babalik na naman. Okay, yun lang. Sir? Yes, ma'am. My birthday wish ba si PRD sa inyo? Oh yes, noong May 30, nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish pero I'd rather keep it private, sir. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Last po. The Senate seems to be in conflict as to when they tackle the impeachment. If 19th Congress can carry it over to 20th or no, any comments po? Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Yes, BP. Ano pa? BP, ang OBP at KOJC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng injustices mula sa bagong PNP chief. So in this connection, ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa, no? Unang-una, doon na lang tayo, no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi
na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung palang kaduda-duda na eh, 'di ba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way na merong recent findings ang Senate of violations of law of this police officer. So bakit mo naman gagawing chief of police? So masyadong sketchy yung decision. Okay, talagang kailangan ng lumipad si VP, ha? So, unfortunately, wala tayong panahon, no?